So, yung belt ni Casimero, umano, 1.2 million. Pero, grabe ka naman, Boss Toyo. Yung WBC belt at saka Ring Magazine belt, pinresyuhan mo pareho ng 150K? Sobrang baba naman yan. Yung kay Casimero, 1.2M. Pero ang tanong dito talaga, ano ba talaga ang dapat? Pag-uusapan po natin yan at magbibigay din ako ng presyo at sa tingin ko may maling nangyari dun sa negosasyon na yun eh. Pag-usapan po natin yan at Boss Toyo, hear me out here. Here comes the boom, boom, pow, Powcast Nation, stand up now. Get ready for the truth, Powcast, the pioneer, the original Pow. Sports updates, join Powcast Nation. Powcast Sports #1. Powcast Sports, the #1 independent sports voice in the Philippines. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. So pag-usapan na natin. So pumunta ito. Yan, itong dalawa na to para ibenta yung belt ni Sunny Boy Haro. Ito po si Sunny Boy Haro. At pakita ko lang sa inyo ha. Ito si Boss Toyo. At yan si Casimero. Yan, 3 million ang unang offer dito sa belt ni Sunny Boy Haro. Sandali, ipapakita ko muna si Sunny Boy Haro dito para ito, 3 million. Wow. Yung totoo, masyado naman ding talagang mahal yung 3 million. Mas mahal pa sa belt ni Casimero. Ito sabihin ko na agad, syempre dapat mas mahal talaga yung belt ni Casimero kasi mas sikat yan. Pero, grabe naman yung tawad mo. Agad. Sobra naman. Pero sobra din yung singil nung dalawa. At ako, nagtataka rin ako bakit 150K lang offer ni Boss Toyo dun sa dalawang prestigious belt, yung Ring Magazine at saka yung WBC. Tapos, sa totoo lang, hindi rin nakatulong at nakasira pa lalo yung tinawag niyang nag-appraise ng belt, yung lalaki. Ang presyo, 15,000 pesos. Parang yung mukha ng dalawa na nagbebenta, parang feeling ko, parang na-disappoint sila, parang nakakabastos talaga. Sa akin lang, parang medyo 15,000 pesos. Talagang, sana kung wala siyang alam, hindi na lang siya nagbigay ng presyo kasi yan tuloy, naka-apekto yan sa pagbibigay ni Boss Toyo ng presyo niya. Siyempre, pinaniniwalaan niya yun tapos umamin siya, hindi niya pala alam yun ang medyo mali doon sa tingin ko. Pero bakit yung kay Casimero, million ang presyo na belt? Simple lang naman yung sagot. And I know Boss Toyo knows this auto kasi sikat si Casimero at obvious na fan po si Boss Toyo ni Casimero. So talagang gusto niya rin yung belt. Personally, may value rin para sa kanya. Simple lang, ang mali kasi doon, dito sa dalawang nagbenta, binenta nila yung bagay, hindi yung istorya ng belt. Hindi nga kilala. Unfortunately, hindi rin ganun kasikat si Sunny Boy Haro. Aminado naman tayo, hindi siya ganun kasikat. Pero syempre, may accomplishment din siya. At hindi siya talaga magiging kasi mahal ng belt na mga sikat na boksingero, gagaya po ni Casimero. Kung magbebenta ka ng mga ganito sana, yung dalawang nagbenta, kung magbebenta sana sila ng ganyan, sana nagbigay sila ng konting background. Yung background na yon, malaking bagay yon sa pagbibigay ng presyo. Kasi yung mga collectors tsaka memorabilia, para sa akin po, important yung story behind the item. No? Especially kung hindi masyado kilala yung boxer, hindi nila nabigyan ng storya. Kung nabigyan nila sana ng storya, baka sakaling mas mataas pa yung presyo. And ako naman, aminado naman si Boss Toyo, inamin mo naman Boss Toyo na magre-research ka pa at di mo alam. And I think that's a safe price. Kasi yung thinking ni Boss Toyo dyan is business mindset. Alam nga naman bili niya yung bagay na hindi niya gusto. So he's buying it thinking na okay, medyo undervalue to, baka sakaling maibenta ko ng mas malaki. But Boss Toyo, for your information lang, para sa ito, para at least hindi naman masyado tingin sa iyo ng mga tao, parang masyadong minaliit yung presyo. Pag world title fight, even without the owner, kumbaga wala pang may-ari, medyo malaki na ang bayad kagad yan.
The world title itself, yung pag nagsasanction ka, may bayad yan, 100,000 po yan, Boss Toyo. Yung belt mismo, 100,000 pesos na yan. In fact, papakita ko sa'yo, ni-research ko na para sa'yo. So, ito kita mo na dito sa kabila. A standard WBC championship belt is worth 4,000 to 5,500. Okay? Yan po yung worth na yan. Standard WBC belt. So, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba yan. Depende kung sino nakakuha ng belt. So, that's about maybe 200 to 300,000 pesos na agad. The belt alone. How about the story? So, meron din dito, if it's a replica, 171,000 pesos. Around 3,000. May 2,000, 3,000. So, kung iisipin mo, inopera mo ng 150,000 yung dalawang belt, talagang medyo naman ano naman talaga yun sa nagbebenta. Although yung nagbebenta, medyo hindi rin nila naipaniwanag o baka hindi nila alam, hindi natin alam. But it's medyo nakaka-disappoint talaga. Bilang isang boxing fan, ang baba naman yun sobra. Lalo na yung 15,000. Grabe yun. And yung Ring Magazine, just for your information, hindi po siya ina-award ng ganun-ganon. Ano po siya, Boss Toyo, iyan po ay pinaglalabanan ng dalawa sa pinakamagaling, consider as the best in the division. Alright? So, ibig sabihin, pag may Ring Magazine ka, ibig sabihin, you're the best champion among all of the champions. Lineal champion. Parang ganon. Na bibigay lang yan, yun talaga sa consider as the best. O yung, kung ikaw may hawak ng Ring Magazine, ikaw yung the best. Pag natalo ka, pwedeng sa'yo yung ring. Sa laban ni Pacquiao, yan, nabibigay yung Ring Magazine. So, merit-based yan sa yung pinakamagaling. Hindi yan yung award. Okay? Para siyang belt, pero wala siyang sanctioning eh. So, yun yung ganun ka-prestigious yung WBC at saka Ring Magazine. At saka Boss Toyo, yung WBC belt, just so you know, it's the most coveted. Yung green belt is the most coveted among all of the boxers. Yun talaga yung pinakagusto nila. Pero naintindihan kita. Of course, yung presyo mo, di kita masisisi because syempre iniisip mo business, parang mahirap ibenta to at wala ka masyadong emotional attachment dyan sa belt na yan. Kung kay Casimero yan, baka sakaling mapresyo mo ng milyon kasi mas madaling ibenta. Isipin mo na lang, pag bibili ka ng sapatos, pag idol mo yung nagsuot, iba yung presyo. Same shoes, for example, same shoes. Pero yung isa, sinuot ni Michael Jordan, yung isa, sinuot ko, no? Kahit mas bago yung sa akin, mas mahal yung kay, syempre, it's not just the belt itself, but the boxer that won the belt. So, unfortunately, hindi ganon kasikat. No? Hindi ganon kasikat si Sonny Boy Haro, but he is definitely a champion. So, halata din naman na hindi masyado gusto ni Boss Toyo eh. Kasi hindi niya kilala eh. No, hindi niya kilala. So, let me introduce to you Sonny Boy Haro. Kung ako yung nagbenta, then I would have shared a little bit of story. Yung doon pa nga doon sa pinakitang presentation doon, si Denver Cuello pa yung isang picture eh. So, si Sonny Boy Haro po, na ipanalunan niya to nung 2012 May sa Thailand. Thailand pa, hindi Amerika kasi iba talaga yung prestige pag sa Amerika ka lumalaban. But he is the heavy underdog here. So, kung sinabi sana niya na heavy underdog dito and hindi siya expected na nanalo pero nanalo siya, that's a great story. And plus, that fight was actually considered as the BLH Awards upset of the year. So it was a big upset that year. So, if you sell that story, baka sakaling, that's the storyline. Kasi yung mga memorabilia na nakikita natin dyan, pag nakita natin, itong medal na to, ito yung World War II. Diba ganun tayong magbenta? Yun ang pagkakamali nung nagbenta. Di niya kinuwentuhan. No, kung ako ikukwento ko rin, papakita ko tong picture na to. No, ayan po si Sonny Boy Haro. Katabi niya si Casimero dyan. So, mag-iiba-iba ng konti yan. Yung katabi niya si Casimero. He's also one of the great fighters. Si Pacquiao nandiyan dyan. No? Ito pa yung kukwento ko. Sabihin niya, yung belts na yan, nakarating ng Malacanang yan.
Ha? Yun nga, hindi ko alam kung alam nyo tong storya na to ha. Yung belt na yan, nakarating ng Malacanang, usually kasi sa Malacanang, Boss Toyo, binibigyan ng pera yung mga champion. Pero ito, naalala ko, nag-Itbulaga pa to. Juice lang ang inabot. Juice, pinainom lang daw ng juice. Wala man lang inabot na pera. So, you know, Donny Nietes, nandyan si Janrel Casimero, siguro it would have changed the price, no, sa akin. Pero medyo siguro mali rin ang kumbaga nabentahan nila because he is not a fan. Yung mga ganyan kasi magandang ibenta yan dun sa mga follower talaga ng boxer. Dun sa talagang kumbaga hindi may emotional attachment. Kung may emotional attachment ka kasi sa isang bagay, you will value it more. And if it's just regular business, syempre, isipin mas babaan niya ng konti. So, yan ang problema. Hindi alam ni Boss Toyo at hindi niya kilala si Sunny Boy Haro kaya mababa. Kaya naintindihan ko siya pero sobra naman. Ako na lang tawagan mo kung sakali. So, in itself, para sa akin, alam na natin na gumastos yung belt pa lang is already hundreds of thousand, 200,000 na kagad, 300,000 na kagad, belt alone. Isang belt ng WBC, dalawa yan. So, consider natin yun sa presyo kasi yun yung bayaran eh. So, if it's me, kung hindi ko talaga masyado idol si Sunny Boy Haro at kumbaga, I am buying the belt alone, then I would price it as maybe 250 or 500,000 both. Yun ay sa akin. Tapos, pwede ko pa siya ibenta ng mas mahal dun sa mga fans talaga ng either WBC belt o ng gusto makakolekta ng mga Ring Magazine belts. And of course, yung fan ni Sunny Boy Haro. Plus, may pirma pa yan ni Pacquiao that should elevate it a little bit more. Pero kasi parang malayo eh. Kay Sunny Boy Haro, dapat si Sunny Boy Haro ang may pirma. Dapat yun ang pinirma ni Sunny Boy Haro. That would have been a little bit different. Pero, yun lang. When we try to sell something, kailangan, lalo na pag mga ganyang memorabilia, kailangan may emotional attachment. Kayo, ano sa tingin nyo, based on sa nalaman nyo ngayon, how would you price this if it's you that's selling or buying it? Remember, Boss Toyo is not probably a fan of Sunny Boy Haro, so he might resell it. So, kailangan iisipin mo rin yung margin mo to look for the buyers. Let me know what you think in the comment section.